Gutom. Isa ito sa mga problemang kinakaharap hindi lang ng bansa kundi ng buong mundo. Sa kabila ng dami ng mga kainan na nag-o-offer ng Unli at Eat All You Can, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nakararanas ng gutom. Ayon sa 2024 Global Hunger Index, sa 127 mga bansa sa buong mundo, nasa ika-67 ang Pilipinas na may moderate level of hunger. Ang score ng ating bansa na 14.4 out of 100 ay mas mababa sa global score na 18.3. Ayon naman sa SWS survey na inilabas noong Setyembre ng nakaraang taon, 22.9% ng pamilyang Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger o hindi nakakain at least once sa nakalipas na 3 buwan. At ito ang ating iniiwasan. Kaya naman may mga programa ang gobyerno para masigurong ang bawat Pilipino ay merong pagkain sa bawat hapagkainan tulad na lamang ng Walang Gutom Kitchen, isang food bank na inilunsad ng DSWD. May mga pribadong organisasyon at grupo ang gumagawa na rin ng hakbang para mabawasan ang mga pagkaing nasasayang at maipamahagi ito sa mga kababayan nating walang makain, tulad na lamang ng Food Rescue Philippines. Ako si Rachel Go, 36 years old, founder ng We Care PH charity organization, partner ng Food Rescue Philippines. Si We Care PH, nagre-rescue siya ng mga surplus food, yung tawag namin, doon sa mga food na nearly expiration na pwede pang ma-rescue, ma-survive, kesa itapon. Sa tulong ni Food Rescue, mas marami kaming nasisave na mga food at natutulungan ng mga communities at mga individuals na tao na kailangan ng food instead na masayang. Yung Food Rescue Philippines na nalaman ko siya doon sa social media. Tapos sabi ko, bakit hindi namin pwedeng gawin na kami as individual, kaya natin na makasave ng environment at saka dun sa mga food na nasasayang. Nagpapasalamat ako sa Food Rescue Philippines kasi mas marami kaming natutulungan na mga individual communities na nangangailangan doon sa mga food na instead na masayang ay napapakain natin at naibibigay doon sa mga taong mas nangangailangan pa. Ako si Mac Florendo, founder ng Food Rescue Philippines, also known as the Pinoy Food Rescuer. Ang Food Rescue Philippines, ang ginagawa niya ay food rescue. So ang food rescue, it's actually a concept, it's a practice kung saan yung mga sobrang pagkain na hindi na magagamit, sabihin nating sobra, but still perfectly edible, nire-rescue natin, kukunin natin, kokolektahin natin, and then we redistribute to communities in need. So very simple, very straightforward. Kung ano yung sobra na pwede pang pakinabangan, we share it to others. Kasi we don't want anything going to waste. So that's the reason why we're doing food rescue. And at the same time, since pagkain naman yung nire-rescue natin, is napapamahagi natin, lalo na sa mga Pilipino na nangangailangan. Kasi ang pagkain naman ginawa yan para makain, no? Para makonsume siya. Yan. It was actually in 2015 when I had the chance to study in the US. No? Nagkaroon ako ng scholarship, and sa Boulder, Colorado, may na-meet akong grupo. Ang tawag sa kanila, Boulder Food Rescue. So what they did is they work with different food establishments na merong excess but perfectly edible food, and then they collect it and they deliver to communities in need. And one attraction for me dun sa idea na yun, they were just using their bicycles. Bike, dun ako unang naging attracted kasi sobrang simple. So sabi ko parang, boom, light bulb moment sa akin yun eh. Kasi yung sobrang pagkain at kagutuman, nangyayari din naman yan sa Pilipinas. Ngayon, sinearch ko sa Google, meron bang food rescue sa Philippines? Wala. Sabi ko, ito na. Ito yung magiging pasalubong ko pag uwi ko ng Pilipinas. Itong idea na to. So, nagsimula akong, syempre, mag-isa lang. Una, kailangan kong malaman kung meron ba talagang food waste sa Dumaguete or sa Pilipinas. So, I went around bakeries, public markets, even sa university canteen. Nagtanong-tanong lang ako, ate or kuya, ano ba nangyayari sa mga hindi nabentang items? So halo-halo yung sagot dyan. So doon ko nalaman na may potential na pagkain na pwedeng i-rescue.
No? What if hindi talaga nabenta yung tinapay? What if hindi nabenta yung pudding? What if may good quality food sa kantin na hindi nabenta, may sobra pa rin? And then sa market, no, may konting bugbog lang, may konting side lang na malambot, pwede naman nating islice. Pagkain pa rin siya. So it was an opportunity for me to educate those businesses. Ayan. And then, sa side ng communities, you also ask them, or you also educate them na meron kaming ni-rescue na pagkain, it's not the best quality, pero pwede pa siyang makonsume. Okay lang ba na tanggapin nyo? Ang sagot dyan, of course, pagkain pa rin yan. So alam din nila. Third, ano yung way na makokonect mo yan? So since meron akong idea na pwede palang bike lang, meron akong basket, lalagay ko lang yung pagkain doon, magbabike ako ng 15-20 minutes, nasa simbahan na ako. So ang sarap ng feeling na I'm doing something for the environment and for the people in just 20 minutes. Ang sarap matulog. Ang sarap matulog na meron kang ganong nagawang impact. Mula nang simulan ni Mac ang Food Rescue Philippines, marami na siyang mga kasamang volunteers na pumupunta sa kanilang mga partner establishments para kumuha ng mga sangkap na pagkain. Matapos silang makakuha ng mga pagkain, inaayos nila ito at saka ito ipapamahagi sa mga pamilyang mas nangangailangan ng pagkain. Sir Mac, maraming salamat at nagpapasalamat ang buong WeCare PH na dahil sa inyo, mas marami po tayong natutulungan at napapasaya. Thank you din. At dahil dyan, meron pa isang gusto magpasalamat sa inyo. Ano? Uy! Pakibaso po. Dear Mac, masaya kami na may mga grupo at organisasyon tulad ng Food Rescue Philippines na tumutulong para magkaroon ang bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng pagkain sa kanilang mesa. Ang mga taong tulad nyo ay patunay na nasa puso pa rin nating lahat ang pagbabayanihan. Hiling naming na mas dumami pa ang tulad nyo at mas marami pa kayong matutulungang komunidad para balang araw ay wala ng Pilipino ang magugutom. Mabuhay kayo. PS, pwede ba namin kayong maimbitahan para mapasalamatan ng personal? Lubos na nagpapasalamat, Ate Pia Cayetano. Looking forward ako to meet you in person para malaman ng maraming Pilipino kung ano yung ginagawa natin. Malaking bagay din sa amin, at least malaking kabawasan sa hindi na kami bibili. Siyempre, importante nga ito lalo pag walang pera. Mabigyan ka ng pagkain, hindi matuwa ka na. Malaking bawas din sa gastusin ko. Ay di masaya at nakakatulong na malaki. Kung halimbawa wala kang pagkain at may nagdodonate, ay di malaking tulong sa amin yan. Ang saya ng ating episode ngayon ng Salamat dahil ang guest natin gumagawa ng isang bagay na ang dami-daming nakikinabang at kailangan pa rin sa bansa natin. Welcome to the show, Mac. Thank you. Maraming salamat for having me. And tulad ng nakita nyo, si Mac is the founder of Food Rescue Philippines. So, you know, many years ago, Senator na ako and Chairman of the Committee on Health in the Senate. Yung law na pinag-aaralan ko is the Food Donation Act. Yes. So I went to the US and I studied it also, just like you. And the entity na nakita kong gumagawa ng gano'n is called City Harvest. I'm familiar with their organization. You're familiar with it? Talaga ba? Yes. So, na-meet ko yung executive director, tinur niya ako, pinakita niya yung ginagawa nila, and then I also went to one of the recipients of City Harvest. Isa siyang church na kung saan nagpapakain sila ng mga tao na talagang makikita mo na ito yung mga homeless na yun lang yung isang meal nila sa isang araw. Pero at least with that one meal, pwede silang maghanap ng trabaho or pwede nilang, kung may mga responsibilidad sila, pero a lot of them were homeless talaga. But maraming umahon sa kahirapan sa kanila dahil lang sa nabigyan sila ng pagkain. Exactly. What a wonderful project you have. And currently, ang beneficiaries mo, yun yung part na I wanna explore a little bit more. Is there a particular part ng country natin na doon ka nagbubuhos o kung saan ka abutin? So again, I cannot do this alone. Yeah. So I have to, kailangan ko lumapit sa university, no, sa social work department, kailangan ko lumapit sa LGU, sa simbahan, sa Tapos sila nag-identify for you. Mas kilala nila. Nice. Mas kilala nila. And you know what I love about yung project mo is
na-recognize mo na hindi mo naman pwedeng gawin lahat, Yeah. di ba? So, imbis na ikaw na mag-isa-isa maghanap ng mga Posible. beneficiaries, pumunta ka na dun sa mga alam mong kilala nila, ma-identify nila. Ang galing, eksakto yung sinabi mo. Yeah, kasama tayo lahat. Yeah, kasama. Yan ang, I think, best message, kasama tayong lahat. So, why don't you share your message with our viewers and tell them anything that you want to share para sila din, it's the start of the year. Yes. Inumpisahan mo to, nag-aaral ka pa, estudyante pa lang, and then here you are, still a young adult, but 10 years mo nang ginagawa. Well, 10 years ago, the dream was to have a more productive, progressive, happy, healthier Philippines. Yes. Siyempre, saan ba magsisimula yan? Anong kakainin natin for the day? First things first. Anong isipin mo paggising? Anong iniisip ni mommy paggising? Paano papakainin yung buong pamilya? Yeah. But that's just the basic issue. Food. Once na may laman na yung tiyan natin, ano yung next step? Pag may laman na yung tiyan, may energy na tayo, anong gagawin natin? Pasok tayo sa school, maghanap tayo ng work, maghanap ng skills, maghanap ng pwedeng pagkakabalan. Because, again, the dream is pakainin natin yung sarili natin, yung pamilya natin, and eventually, magpakain din tayo ng ibang tao. If we get any feedback from our viewers, we will be happy to set up meetings with you para mas marami ka Yes pang po. ma-inspire. Correct. Thank you so much, Max. you. Maraming Such salamat. a blessing. So, may maliit na gift kami sa'yo. Ito ay munting donation lang naman namin sa Cosmo, but I want to assure you that my personal desire, and I speak na rin for Kuya Alan and Kuya Boy, dahil pag sinabi ko naman na go tayo dito, go din naman yung dalawang yon. If you have any other special needs to help you with this advocacy, let us know kasi we'd love to partner with you. And as I hand it over to you, can you also tell our viewers na if you like this project, where can they reach you? Well, they can connect with me, Mac Florendo, on socials, no? And Food Rescue Philippines. So if you want to learn, if you want to start your own food rescue sa mga communities nyo, and actually 10 years of doing food rescue, ang na-realize ko, everybody has their roles and responsibilities. Yeah. Hindi naman kailangan ako yung magluto, hindi naman kailangan ako yung... Tama. Diba? Tulong-tulong tayo. So ako din, I will Connect be tayo. sharing it on my own socials kasi I really want people to know about your amazing project. Salamat. Congratulations. Salamat po. Maraming salamat. God bless you. Ato Mac. P. Thank you. So it's so exciting for me na nakikita ko na yung batas ko nanganganak o di kaya nagbe-bear fruit. And imagine this is a law that we passed pa in 2009. So this is the Food Donation Act of 2009 na sabi mo, inaral mo, Yes, parang of Biblia course. mo siguro yan, ano? Importante po yun. Anyway, so we're so excited about that. Magbabalikan!